Magandang hapon, welcome back ulit sa aking channel, no? At pag-usapan naman natin ngayon, ano ba yung pwedeng maging komplikasyon kung sakaling hindi ko ipinagamot ng tama ang hyperthyroidism or ayaw kong i-manage ang hyperthyroidism ko. O tara, pag-usapan natin. Okay, paglilinaw hindi po ako isang doktor o espesyalista, kagaya nyo rin po akong may problema sa thyroid. Kaya tara na, umpisahan na natin to. Okay, number 1 dito, no? Sabi sa akin ni endo ko noon, Mr. Ragel, sabi niya, nung nasa ospital ako, naka-confine, ganito yan, yung hyperthyroid mo, kung hindi natin yan gagamutin or pababayaan mo lang, halimbawa, no, ayaw ko talaga magpagamot, well, karapatan mo yun, pasyente ka, no, pwede kang magkaroon ng problema sa puso o magkaroon ka ng heart disease. Number 1 dito, yung tinatawag na heart enlargement, no? So, alam naman natin na ang heart enlargement ay napakadelikado sa katawan natin, no? Hindi siya maganda. So, sabi sa akin ni doktor, alam mo naman siguro kung ano ang mga sintomas ng heart enlargement. Sabi ko, yes doc, yan yung nahihirapan kang huminga, bumabagsak yung timbang mo, and at the same time, alam mo na, pwede itong mauwi sa stroke or heart attack, no? So, pwede yun. Sabi niya sa akin, good, buti alam mo, no? Tapos, sabi niya, alam naman natin na pagka ang isang pasyente may heart condition, hindi talaga okay, no? So, maraming pwedeng maging sakit. Maliban doon, pwede pang maging cause siya ng iba't ibang problema. Okay, number 2. Ito, number 2 na komplikasyon, no? Sabi ni doktor, pwede itong maging sanhi ng brittle bones. Pwedeng maging malutong o marupok ang ating mga buto sa katawan. Sabi niya sa akin, 30 ka pa lang, 30 years old ka pa lang, no? Kung hindi mo ito pagagamot ng tama, baka pagdating mo ng 40, ang buto-buto mo, nagkakaroon na ng problema, no? Kasi ang thyroid gland po natin, meron din po siyang partisipasyon pagdating sa bone development, bone and growth development natin, no? Isama na natin dyan yung repair, pagka nagkaroon ka ng fracture, o yung tinatawag nating healing process niya, no? Halimbawa, napilayan ka sa basketball, sa daliri, no? So, sabi sa akin ni Doc, pwedeng maging matagal ang paggaling niyan, or kinakailangan yan lagyan ng antena or isimento, mga ganon yung paliwanag sa akin ni Doc, no? So, sabi niya sa akin, yung dalawang yan ang nagiging problema ng may hyperthyroidism. Itong pangatlo na babanggitin ko, huwag kayong matatakot, ha? Pwede ka ritong magkaroon ng matinding confusion o yung pagkalito, kaya yung pagpalagay na nating amnesia. Pwede kang magkaroon dito ng memory loss. Kagaya nung hindi mo nakilala kung sino yung nagbabantay sa'yo, hindi mo nakilala kung sino to, hindi mo nakilala or hindi mo na alam saan na ba ako nakatira. Isa po yun sa pwedeng maging komplikasyon kung hindi mo i-manage ang hyperthyroidism ng tama. So, nakakatakot pakinggan? Opo, nakakatakot po kasi affected din po dito ang ating nervous system. Nabanggit ko nga, no? Talagang ang thyroid hormones po ay may malaking ginagampanan sa ating katawan. Hindi po tayo mabubuhay kung ito ay kulang at kung ito ay sobra-sobra na dumadaloy sa ating bloodstream. Nakakatakot pakinggan yung pangatlo, no? Imagine, pumasok ka sa loob ng kotse, hindi mo alam kung paano ka lumabas. Or may kausap ka, maya-maya, hindi mo na siya kilala na nanay mo pala yun, asawa mo pala yun, o kapatid mo pala yun. Nakakatakot pakinggan, but again, totoo po siya. Pwede po siyang maging komplikasyon kung hindi ma-manage or magagamot ng tama ang hyperthyroidism. Pang-apat, no, pwede po itong mag-lead sa stroke, no? Pwede po siyang maging dahilan ng pagka-stroke ng isang tao. Sabi po sa akin yan ni endocrinologist, no? So, alam naman natin ng stroke ay hindi birong karamdaman. Okay? So, nangangailangan ito ng talaga namang matinding gamutan. Pag sinabi mong matinding gamutan, pumapasok po dyan ang gasto, syempre. Diba? Talagang
Alam mo na, sa atin naman, sa Pilipinas, talagang mahal ang pagpapagamot. Pero wag na po nating paabutin sa mga ganitong komplikasyon. Kung kayo ay nakakaramdam ng mga simpleng sintomas ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang video, no? Mabuti po magpa-check up na po kayo. May mga tumatanggap naman po ng libreng check up, lalo na sa mga barangay po. Pwede naman po tayong lumapit sa ating local government unit. At kung medyo talagang may kakapusan, wag mahihiyang humingi ng tulong, no? So, hindi ko na kailangang explain kung ano yung stroke. Napakadelikado po niyan. Mapa-ischemic o mapa-hemorrhagic stroke, delikado po yan pa rin. Po, panglima, no? Masakit mang aminin, pero yung tiyahin po ng aking misis, namatay po siya sa heart attack kasi may hyperthyroidism po siya at hindi po niya namamanage ng maayos. Nagkaroon po siya ng hyperthyroidism ng 2015 at noong 2018 siya po ay namaalam. No, nakakalungkot mang sabihin, pero yun po ang katotohanan, no? Sa kadahilanan na siya po ay may kakapusan din sa pang-araw-araw na buhay at alam niyo naman po, no, na hindi naman natin tinatawaran ang kanyang kakayahan. Maaring hindi rin po hindi rin po niya batid or hindi po niya abot ng kanyang kaalaman kung ano ang panganib na pwedeng maging dulot ng hyperthyroidism. At yun nga po, sa kasamaang palad, siya po ay namatay noong 2018 dahil po sa heart failure o yung tinatawag nating myocardial infarction or MI. Namatay po siya dahil doon. Yun po ang kanyang cause of death. No? So, sumalangit na awa po ang aking tiyahin. Kaya po ako gumawa ng ganitong vlog para ipagbigay alam din po sa atin, sa nakakarami, na hindi po basta-basta o hindi po biro ang pagkakaroon ng hyperthyroidism. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa panonood, no? So, mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Paalam.